araw sa lahat ng maginoong magmamano. Ngayon ay panahon na naman ng Game Fowl Expo. Dito nyo makikita yung mga breeders ng Endorsers of Excellence at ibang magagaling na breeders sa buong Pilipinas. Naka-display ang kanilang mga manok. Siyempre tayo, pwede din pumili ng mga manok na gusto natin na hindi na kailangan puntahan yung malalayong farms ng mga breeders na ito, lalo na yung mga Endorsers of Excellence. Ngayon, siyempre pag ikaw ay breeding for selling, tinitignan mo talaga kung alin ang maganda o buwapong manok. Siyempre, importante rin na nanganalo. Kung ikaw naman ay breeding for fighting, hahanapin mo yung breeder na may track record na maraming panalo, lalo na ito nakaraang start season. So, ikaw ngayon ay my choice. Breeding for selling, breeding for fighting, pero siyempre, mas maganda kung may kombinasyon. Wapo ng manok, nananalo pa. Nananalo na, maganda rin naman. So, yun ang objective ng ating mga kaibigan na nagpupunta dyan sa Game Fowl Expo para makita ng magagiling na breeding stock. Pag nasa inyo na ang mga manok na yan for breeding, ano naman ang inyong concern? Isa nga yung binanggit ko nung nakaraan tungkol sa bronchitis. Dito ko sinasabi na kailangan ibigay yung killed vaccine. Normally, combination yan ng killed ND, killed ID. Pag ibinigay mo ito, bago breeding season, at least mga 1 month before yung pangingitlog ng inahin, yung mga itlog na yan, naging fertile, pag napisa, may panlaban kaagad sila laban sa Newcastle disease at bronchitis sa first 3 weeks of life. But every day, bumababa ang maternal antibody o yung protection na galing sa nanay. Kaya kung napansin nyo, habang bumababa yung galing sa nanay na protection, nagbabakuna tayo ng B1, B1 plus ID sa 7 days para magkaroon naman ng immune response. Habang bumababa yung galing sa nanay, pataas naman yung napupulos ng sisiyo mismo. Nang isa ganon, may protection ang ating mga future pullets. Yung kill vaccine na binigay mo, dalawa ang objective nun. May protection na yung inahin mo, may protection pa yung sisiyo pagkapisa. So dito pumapasok yung importansya ng kill vaccine sa breeding stock. Pagdating naman sa Gumboro, pinag-usapan natin yung IPD, kailangan bang magbigay sa parent stock? Theoretically, maganda sana na meron. Ang problema, yung naipamana na maternal antibody o protection laban sa Gumboro, doon sa sisiw, ay medyo matapang yun. Lalabanan niya anumang bakuna ang ibigay mo within the first 3 weeks. Siyempre, pag mataas ang maternal antibody, nagbakuna ka na sa sisiw, sa Gumboro, in about 7 days, yung maternal antibody, neutralize niya lamang yung bakuna. Kung minsan hindi mo mahulangan kung kailan ibibigay yung live vaccine sa sisiw, dahil kung minsan mataas yung ibang maternal antibody sa Gumboro, yung iba naman ay mababa. So mas mainam pa, ang ibigay mo na lamang ay yung killed na ND at yung IV. Yung Gumboro, sa sisiw mo na lamang ibigay para hindi ka nang huhula kung kailan mataas o mababa yung maternal antibody na pwedeng mag-utilize dun sa live vaccine. Okay, yan ay sa bronchitis na pinag-usapan natin na nagiging dahilan para hindi ma-hit ang production efficiencies. Ano ba ang concern natin? Halimbawa sa expo nakabili kayo ng imported kasi may mga Amerikanong darating, hindi natin alam kung magdadala sila ng mga imported na manok. Nakusunadahan nyo, nabili nyo. Karaniwan yung sa Amerika, tinetest nila yan sa Salmonella florum. Dahil yung Salmonella florum, ipinapasa ng inahin doon sa sisiw. At pag napisa ang sisiw, nagkaroon ng whitish diarrhea at karaniwan namamatay. Yung iba pa nga, incubator pa lang, pumuputok na. So ito yung mga bagay na tingnan natin. Pero buti na lang at sa ngayon, lahat ng dinadala ng US meat sa Pilipinas ay na-screen na for Salmonella florum. Ang tayong nakakalusot na mahirap igilan ay yung Marex
at yung lymphohydrosis. Bakit ko pinagsabay itong dalawa? Dahil pareho sila ng yung tinatawag na visceral type. Yung lumalaki ang atay, lumalaki yung ibang internal organs, yung spleen, yung lapay, lumalaki. Dapat kasi yung liit lang yung kape, dapat yun. Lumalaki na parang sigwera sa laki. Pag yan ay tinamaan ng lymphohydrosis o yung visceral type ng Marex. Okay. Ang Marex ba ay hindi papasa ng inahin na nabili mo doon sa sisiw through the egg? Yan ay debatable yan. Kasi ang Marex very remote na ipapasa vertically doon sa itlog punta sa sisiw. Dahil ang pinagagalingan ng Marex virus ay doon sa carrier. Maari na yung nabili mong inahin ay carrier ng Marex pero hindi nagpapakita ng senyalis ng Marex. Ang senyalis ng Marex ay yung tinatawag natin na leg paralysis, pipilay, ilang ito na visceral type, malaki internal organs, lalo na yung atay at yung lapay, at yung I-form o yung nabubulag. Maaring carrier yung inahin na yan, pero hindi niya pinapasa sa itlog. Pinapasa niya doon karaniwan sa mga balahibong natatanggal. At yung dulo ng balahibo, medyo may parang alikabok yan, yung dander, dust. Pag natanghap ng ibang manok yun, sisiw man o matanda, pwedeng tamaan ng Marex. So makikita nyo, ang transmission ng Marex, karaniwan ay galing sa balahibo. Bakit ko sinasabi yan? Ito ngayon ang action natin gagawin. Pag may history ng Marex at farm mo, kailangan pagtaglogon lahat ng balahibo araw-araw, inisin mo at sunugin. Nang sa ganun, bumaba ang population ng Marex virus sa inyong mga farm. Yung malalaking farm, bakit na kailangan magbakuna kayo ng Marex doon sa sisiw? Kailangan day old, hindi pwede 10 days old. Kasi pag 10 days old, pag unang pumasok yung Marex virus, wala nang kwenta ang Marex vaccine. Okay, ano ang pwedeng ipasa ng inahin na nabili mo? Yun yung lymphohydrosis. Kung meron kang isang linya, halimbawa, na pagdating ng stag season, binibilang mo, ay walang nanggaling sa inahin na ito. Maaaring tinatamaan ng lymphohydrosis yung masisiw. Maaaring buhay sila nung sila ay nasa range, pero habang sila lumalaki, unti-unting natutuyo, namamatay. Malakas kumain, pero ang payat. Pag yan ay binuksan mo, makikita mo, malalaki ang internal organs, pero ang payat niya. Ang lymphohydrosis ay pinapasa ng nanay papunta doon sa itlog hanggang sa sisiw. Kaya, kung lymphohydrosis ay bred in, breed it out. Ibig sabihin, tanggalin mo yung inahin na nagpapasa ng lymphohydrosis. Ano ang difference ng lymphohydrosis sa Marex? Pareho ang visceral type. Diyan ay malalaman lang natin sa pamamagitan ng laboratory test. May mga panahon na madaling sabihin na ito ay leukosis, may panahon madaling sabihin na ito ay Marex. Pero pag visceral type kung minsan nagkakamali. Kaya mas mainam para makuha mo yung tamang diagnosis, ipalaboratory mo. Yung excellence, may laboratory dyan na pwedeng gamitin para ma-determine kung yan ay Marex, kung yan ay leukosis, para malaman mo ang action na gagawin mo. Ako ba ay kailangan mag-call out ng mga breeders na may leukosis? Ako ba ay kailangan laging mag-disinfect at magsunog ng mga balahibo dahil sa Marex na sakit? Marami bang mga sakit na pwede ipasa ng inahin? Halimbawa, sinipon ng nanay nung panahon na siya ay nangingitlog. Maaaring yung mycoplasma na yan na nandun sa nanay ay lilipat doon sa itlog. Pag napisa ang sisiw, yung sisiw ay may sipon na rin. Kaya mas mainam, halimbawa, bago kayo mag-breed, bigyan nyo lang yan ng mga antibiotics gaya ng Ampilo, Ambroxetil, yung mga breeding stock para ma-flush out yung mycoplasma sa katawan. Para pag during breeding season, wala siyang ipapasang mycoplasma doon sa mga sisiw at hindi masinghap-singhap ang mga sisiw pagkapisa. Mga kaibigan,
Marami pang mga kaakibat na issue tungkol dito sa breeding sa inahin na maaaring nabili nyo sa Game Fall Expo. At habang tayo nagpapatuloy ng discussions, yan ay pagpapatuloy natin para lagi yung matandaan na sa performance ng ating mga manok, breeding man o panlaban, health is always number one.